Sige, simulan na natin tong paghimay. Ang mga materyales na binigay mo, napakabigat ng topic, theology, Medyo, pero interesting, di ba? sobra. Ang pinag-usapan natin dito ay dalawang pangalan, Jehovah at Jesus. At parang sa unang tingin, simple lang. Oo, parang alam na natin. Pero ang mission natin ngayon ay isolve yung parang puzzle na inilatag ng source mo. Paano ba nangyari yung pagbabago mula sa isang pangalan na kumakatawan sa paghatol patungo sa kaligtasan? At ang twist, di ba? Na nangyari yon nang hindi naman pala siya mismo ang nagbago. Exactly. Yan yung puzzle na kailangan nating buuin ngayon. So para masimulan, sige, unahin natin yung mga basic na piraso. Ano ba talagang ibig sabihin ng mga pangalang yan ayon sa teksto? Sige, dyan tayo magsimula. Kasi according sa material, parehong pangalan napakasiksik sa kahulugan. Yung Jehovah o Yahweh, ang ibig sabihin ay ang umiiral. Ang umiiral. Oo. Galing daw yan sa Hebrew na haya, asher, haya, sa Exodo na madalas i-translate bilang I am that I am. Pero sabi sa source, parang mas akma raw yung I will be what I will be. Ah, okay. Kumbaga, ito yung pangalan ng absolutong pag-iral. Yung kapangyarihan na pinanggagalingan ng lahat. It's a statement of being. Isang statement of being. Okay, gusto ko yan. So, siya ay basta umiiral. Period. Paano naman yung Jesus? Dito na nagiging mas interesante. Ang Jesus ay yung Greek version ng Hebrew name na Yehoshua. At kapag hinimay mo yung Yehoshua, combination yan ng Yahweh at Yasha, na ang ibig sabihin ay iligtas. Ah, so andun na mismo sa pangalan. Ando na mismo. So ang Yehoshua ay literal na nangangahulugang si Jehovah ay kaligtasan. Kung yung Jehovah ay pangalan na nagsasabing ang umiiral, yung Jesus ay isang buong pangungusap. Ang umiiral ay kaligtasan. Okay, teka, himayin natin to. So sa isang banda, meron kang pangalan na parang isang cosmic declaration, ako ay umiiral. Ganon. Sa kabila naman, merong pangalan na deklarasyon ng isang kilos at relasyon, ako ay umiiral bilang kaligtasan. Tama, yun ang pagkakaiba. Dito na ngayon pumapasok yung tanong. Base sa mga materyales mo, bakit kinailangan itong pangalawang pangalan? Bakit parang hindi naging sapat yung Jehovah lang? Dahil ayon sa argumento na nandoon, ang mga nilikha ay nangangailangan ng kaligtasan. At hindi lang to simpleng kaligtasan mula sa parusa ha. Okay? Sinasabi sa notes mo na hindi raw sapat yung simpleng pagpapatawad sa kasalanan. Bakit? Kasi kahit mapatawad, andun pa rin yung kakayahang magkasala ulit nung nilikha. Nasa nature nila yung problema. Sandali tingnan ko kung gets to. So, hindi sapat na patawarin lang. Kasi babalik at babalik lang din sa pagiging imperfect. Parang nagre-reform ka ng computer dahil sa virus, pero yung hardware mismo may depekto na. So, babalik at babalik lang din yung problema. Ganun ba yung analogy ayon sa source? Napakagandang analogy niyan. That's a very good way to put it. Ang goal ay hindi lang burahin yung mga mali. Ang goal ay baguhin mismo yung nature nung sinusulatan. Ah, okay. Ang ultimong layunin daw ay gawing ganap ang mga nilikha, sa paraan na hindi na sila magkakasala pa, pero nire-retain yung kanilang free will. Yun yung ultimate fix, hindi lang isang temporary patch. Okay, okay. At yung proseso ng pag-fix na yun, yung pagbabago ng kalikasan, yun yung aligtasan na tinutukoy ng pangalang Jesus. At dito na pumapasok yung ideya na tila ipinapakita ng teksto yung dalawang magkaibang mukha ng iisang konsepto. Kasi yung pangalang Jehovah na kumakatawan sa absolutong pag-iral at kabanalan ay pwedeng maging pangalan ng takot para sa isang di perpektong nilikha. Teka, medyo di ko pa-gets yung connection. Ah, okay. Kung ang umiiral lang naman yung ibig sabihin, bakit ito naging pangalan ng takot at paghatol? Hindi ba't neutral lang dapat ang existence? Dito nagiging fascinating yung paliwanag ng source. Para daw kasi sa isang perpektong nilikha, yung ang umiiral ay pangalan ng buhay at sigla. Okay, makes sense. Pero para sa isang nilikhang may kasalanan, o kahit may kakayahan palang magkasala, yung mismong absolutong kabanalan na yun ay nagiging paghatol. Isipin mo na lang yung analogy na to. Sige. Para sinubukan mong isaksak ang isang 12-volt na appliance sa isang 10,000-volt na power source. Kahit gaano kaganda yung appliance, anong mangyayari?
Masusunog? Sasabog, masusunog, masisira kasi hindi niya kaya yung ganung kalaking voltahe. Ganyan daw, ayon sa source, yung relasyon ng isang di-perpektong nilikha sa absolutong kabanalan ni Jehovah. It's a fatal mismatch. Grabe, ang bigat ng konsepto na yan. So yung presenyahan niya is both ang source ng buhay at posibleng nakamatay? Depende sa kung sino o ano yung tumatanggap ng presensya na yon? Exactly. Kaya pala sinasabi sa source mo na kinailangan mo nang kumpletuhin yung pangalang Jehovah sa pamamagitan ng pangalang Jesus. Parang Parang gumawa ng transformer o adapter para yung 10,000 volts ay maging safe para sa 12-volt na appliance? Eksakto. Yan ang pinaka-analogy niya. At inilalarawan ng source mo yung pagbabagong yan sa 3 antas. Una, mula sa pangalan ng paghatol, Jehovah, naging pangalan to ng kaligtasan, Jesus. Dahil sa adapter na yan. Okay, hindi na nakakamatay? Hindi na. Ikalawa, dahil dyan, mula sa pangalan ng kamatayan, naging pangalan ito ng buhay. At ikatlo, at marahil yung pinakamahalaga, mula sa pangalan ng takot, naging pangalan ito ng pag-ibig. Wow! Kasi hindi mo na kailangang katakutan yung power source. Bagkus, pwede mo nang maranasan yung purpose niya, which is to give power and life. Okay, gets ko na. So meron tayong pangalan ng paghatol at pangalan ng kaligtasan, pero paano ito nag-play out sa cosmic scale bago pa man mangyari yung cruise? Dito yata pumapasok yung sinasabi sa source mo tungkol sa mga anghel. Medyo mind-bending to eh. Yes, this part is quite intriguing. Sinasabi sa material na bago pa man dumating si Jesus sa lupa, yung umiiral ay naguutos na sa mga anghel gamit ang isang pangalan sa kanyang trono. Okay. Hindi raw malinaw kung Jehovah ba to o Jesus, pero hetong twist, kahit ano pa yung pangalang ginamit sa pag-uutos sa kanila doon sa itaas, pag ang mga anghel ay nagpapakita sa mga tao, Dito sa lupa. oo, sa ilalim lang ng pangalang Jehovah sila pwedeng kumilos. So etong puntong to tungkol sa mga anghel, fascinating. Parang sinasabi ng source mo na bago yung cross, may embargo sa pangalang Jesus, na parang alam ng mga anghel, pero hindi nila pwedeng gamitin kapag kausap ang mga tao. Exactly. Parang may hawak silang isang access card na hindi pa activated. Okay. Pwede silang kumilos sa ngalan ng Jehovah, yung Creator, yung batas, yung kapangyarihan. Pero yung pangalang Jesus na siyang access card para sa kaligtasan ay maa-activate lang sa mismong sandali ng sakripisyo sa krus. So until then, Until then, isa siyang pangalan na puno ng pangako para sa hinaharap, pero wala pang present power para sa akto mismo ng kaligtasan. parang may pre-order ka sa isang item. Alam mong darating, alam mo kung para saan yon, pero hindi mo pa magagamit hanggat hindi pa official release date. At yung release date sa kasong ito ay yung cruise. Wow! Ganun na nga. Sandali! Ngayon ko lang na-gets, this entire time, ang buong akala ko ang pinag-uusapan natin ay yung pagbabago ng Diyos, na parang may Old Testament God at New Testament God. Yun ang common misconception, di ba? Oo, pero ang sinasabi pala ng source mo, tayo ang nagbago ng tingin, hindi siya. That changes everything. Eksakto. Yan ang pinakapuso ng buong argumento na nasa materialismo. Binibigyang diin diyan na ang pagbabago ay wala sa umiiral dahil siya sa kanyang kalikasan ay hindi nagbabago. Okay. Ang pagbabago ay nasa kalagayan at pananaw ng mga nilikha. Ayon sa pananaw na ito, yung pagbibigay niya ng kalayaang magpasya, nagbukas siya ng pinto para sa di kasakdalan. Kaya ang buong kwento ng paglikha ay hindi lang tungkol sa paggawa ng mga bagay, kundi sa proseso ng pagpeperpekto sa mga nilikhang ito. So parang yung araw, ang araw ay laging araw, laging nagbibigay ng liwanag at init, pero kung nakasuot ka ng madilim na salamin, ang tingin mo sa kanya ay madilim at hindi kasing init. Oo. Nung nangyari yung cruise, parang tinanggal yung salamin sa mata ng mga nilikha. Is that a fair way to put it based on the text? That's a perfect way to put it. Ang krus ang nagsilbing pangyayari kung saan tuluyang nakita ng mga nilikha yung tunay na kalikasan ng pag-ibig ng umiiral. Ang ginagamit na salita sa source mo ay inalis yung velo o takip sa kanilang mga isipan. Dati, ang pagkakakilala nila sa kanya ay bilang ang umiiral, si Jehovah.
Ang makapangyarihan, ang nagbibigay batas, ang hukom. Yung 10,000-volt power source na kinatatakutan. Tama. Pero dahil sa krus, naunawaan na nila yung tunay na pangalang nais niyang ipaalam sa kanila mula pa sa simula. At yun ay, ang umiiral ay kaligtasan, si Jesus. Kaya pala. So hindi ito tungkol sa pagkuha niya ng bagong pangalan. Tungkol ito sa wakas na pagkaunawa ng mga nilikha sa pangalang laging nakalaan para sa kanila. It's a revelation, not an alteration. A revelation. Tama. Ang pagbabago ay nasa tumitingin, hindi sa tinitingnan. So, saan tayo pupunta mula dito? Kasi parang hindi pa tapos yung kwento, nag-iwan yung material mo ng isang palaisipan tungkol sa hinaharap. Ano raw ang mangyayari kapag naging perpekto na ang lahat ng nilikha, kapag wala ng posibilidad ng kasalanan? This raises an important question for the future. According to your source, sinasabi roon na sa katapusan ng panahon, tatalunin ng ikalawang persona ng Diyos, si Jesus, ang lahat ng kaaway, kasama na ang kamatayan. Okay. At kapag perfecto na ang lahat, ibabalik niya yung kumpletong nilikha sa unang persona ng Diyos. At sa puntong iyon, nagtatanong ang teksto, ano na ang itatawag sa kanya? Jehovah ba o Jesus? At ano raw ang sagot? Ang punto ng material ay, hindi na raw ito mahalaga sa puntong iyon. Paanong hindi na mahalaga? Kasi kahit na siya ay nagpakilala bilang ang umiral o Jehovah, hindi na masasaktan o mawawasak ang mga perpektong nilikha. Bakit? Kasi hindi na sila yung 12-volt appliance. Nag-level up na sila. Sila ay ginawa ng ganap na kayang harapin yung 10,000-volt power source ng walang takot. Yung absolutong kabanalan, hindi na banta sa kanila, yun na ang kanilang natural na environment. Okay. Ang tanging mananatili na lang daw sa kanila ay yung walang hanggang alala ng pag-ibig na ipinakita sa krus. Wow! So yung pangalang Jesus ang tulay, and once nakatawid ka na sa tulay at narating mo na yung destinasyon ng pagliging perfecto, yung pangalan ng tulay kahit na habang buhay mong aalalahanin at pararangalan, nagiging parte na siya ng paglalakbay na natapos na. Ang ganda ng pagkasabi mo. Ganun na nga. Galing! Kaya, iwanan ka namin ng pangwakas na kaisipang ito na direktang hinugot mula sa iyong source. Maailang malaman ng nilikha na umiiral lamang sa loob ng espasyo at panahon, ang tungkol sa kanya na lampas dito, sa lawak lamang na ipinapakita niya ang kanyang sarili sa loob ng espasyo at panahon. At ito ang tanong na maaari mong pag-isipan. Kung ang isang pangalan, isang label, isang lente, ang paraan natin para maunawaan ang isang bagay na napakalawak at komplikado, gaano kalaki ng ating pag-unawa sa anumang bagay, sa siyensya, sa politika, kahit sa mga taong mahal natin, ang hinuhubog hindi ng bagay mismo, kundi ng partikular na pangalan o pananaw kung saan tayo pinahihintulutang tumingin.